Okay, isang dambuhalang barko ng China ang pinadala sa Baho de Masinloc o Rampanatag Shoal para pagpapakita ng mga China na sila daw ang may-ari ng West Philippine Sea, or Baho de Masinloc diyan sa Zambales. So ang titigas talaga ng mga mukha nito mga Chino na to, no? Okay mga guys, so ito ang bibigyan natin na reaction video So pwede rin kayo mag-comments diyan, suggestion kung ano kung ano ay mga nasa inyong saloobin, okay? Kung bago ka pa lang sa aking channel mga guys, please subscribe, like and share na lang muna, okay? Kahit like and subscribe na lang muna. Okay mga guys, so itong video nating re-reaction, ito ay galing kay ABS-CBN News. Okay? So bibigyan natin reaction to, komentaryo itong mga itong balita sa ngayon, latest. Pinadala ng Chino yung pinakamalaki nilang barko, no? So ibig sabihin nito, nagyayabang sila na meron silang pinakamalaking barko na nagpapatrolya sa ating teritoryo. So talagang napakaganid nito ng mga napakaganid nitong mga Chino na to, no? So okay, diretso pa natin. Posible rin anyang konektado ito sa bagong regulasyon ng China Coast Guard laban sa mga tinagurian itong trespasser sa dagat. Of course, sa tingin kasi nila hindi uubra yung kanilang bagong batas to detain Filipino fishers dun sa Scarborough Shoal. So kumbaga itong giant white ship nila is a gatekeeper. Ito yung parang taga-bantay doon sa Scarborough Shoal. Sa tingin nila ito yung today. Oo nga naman. Itong ginagawa ng mga Chino, alam ko mga provocative action or nananakot lang to, no? Dahil nga sila mas marami silang barko kaya madali na lang sa kanila ay manindak. Kaya dapat hindi nagpapasindak ang mga Pinoy, dapat ganun. Simbolo lamang na meron talagang friction na nangyari dito sa West Philippine Sea. Sa tingin ko pa ito Cold War between the Philippines and China. The moment Nako, ganun pala mangyayari mga guys, no? Once na tinutuo ng China yung panghuhuli at pang-aaresto at kinulong ang mga fisherman natin, hindi pala gagawa ng action ang mga ating kinaukulan, ang Philippine Coast Guard. Parang ganun din ang pagkakaintindihan ko, intindihin yung maigi, di ba? So ulitin ko, tingnan mo, ulitin ko. Yan and ask the tribunal to order the release of our fishermen. I'm sure the tribunal will issue the release because that's really against the UN Charter. Iyon. Ayun, maliwanag na mga guys, Tingnan nyo, walang gagawin ang Philippine Coast Guard or ang ating Philippine Navy or ating kung ano man sa nangangasiwa sa West Philippine Sea. Kung ibig sabihin parang ganito, no? Parang hayaan nilang arestuhin yung ating mga mangingisda, ikukulong. Tapos tsaka lang gagawa ng isusumbong sa UNCLOS ng Pilipinas. Parang gano'n, di ba? Parang gano'n, Parang gano'n, di ba, mga guys? Pwede rin kayo mag-komento diyan, di ba? So, parang gano'n pagkakaintindi natin, di ba, no? So, ibig sabihin, mangyayari muna yung pag-arestuhan sa dagat, no? Arestuhin muna, ikukulong. Tsaka bago din magpoprotesta ang Pilipinas sa UNCLOS para i-release ang mga Pilipino na nakulong, no? Ay, kala ba natin a-action ang ating Philippine Coast Guard? Yung pala, ayun lang pala, yung parang nagprotesta lang,
kumbaga makakaranas pa rin ng kulong. Tapos i-ano nila sa tribunal sa UNCLOS na sila magpoprotesta para i-release. So talagang ganun ang pagkakaintindi ko So ito komentaryo lang to hindi balita. Parang ganun na nga yun, 'di ba mga guys? So nakakalungkot naman talaga. Tuloy lang daw ang mga pagpapatrolya, pagmamasid, pagtingin ng mga Philippine Coast Guard. Pero ang kawawa yung mga Pinoy fisherman ikukulong, no? So ayun palang gagawin ng ating gobyerno, magpo-protest na naman. Magpo-protesta na naman laban sa China sa ginagawa nilang pag-aaresto sa ating mga fisherman. We have to be united to fight this giant. It's only when we are united that we can defeat China. Itong Chino na to, no? Bakit naman sarili nating bansa to, yung Batanes, no? Siyempre natural na magtayo kung anong gusto nating gawin pwede nating gawin. Samantalang to mga Chino na to, no? Masyadong pakialamero hindi naman sila bakit daw sila ang sabi ng mga Chino bakit nagtayo ng mga outpost, militar outpost sa malapit sa Taiwan. Ano naman kung nagtayo ang Pilipinas, di naman sa inyo yung bansa yan. Isakop ng bansa namin yung Batanes, no? Mga talaga to mga Chino na to, napakaganid, no? Sa media briefing sa Beijing, hinimok ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas na manatiling tapat sa One China Principle. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo, siguro nasa isip ng mga China na gusto nila pasunurin ang gobyerno ng Pilipinas sa kanila. So ayun ang hindi natin talagang papayagan na sumunod sa kanilang China policy na yan, kung ano man mga batas nila, no. Ibang bansa rin naman yan, no. Anyo, paraan ito para palakasin ang pagbabantay at seguridad ng bansa sa Luzon Strait na mahalagang daanan ng mga barko ng maraming bansa. Dagdag ni Coast Guard Commodore J. Tariela, malaking tulong ang monitoring station sa Batanes para ma-monitor din ang mga barkong pumapasok sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Ilang beses na rin anyang namataan ang ilang barko ng China na tumatawid doon patungo sa silangang seaboard ng bansa. Dagdag ni Cabalsa, magagamit din ang naturang istasyon. Kaya pala nanggagalit sa galit tong China, no? Na nagkaroon tayo ng military outpost sa Batanes kasi nga mamomonitor na sila yung mga barko ng Chino na lalabas sa papasok na pupunta sa Pacific Ocean o kaya sa Benham Rice, mamomonitor na sila. Kaya siguro nagpuputok ang butchi na ito mga Chino na to, no? Okay mga guys, tignan nyo naman ayun nga, so talagang itong China na to napakaganid talaga, no. Lahat nakikialam sa ating gobyerno, no. Kung anong ginagawa natin, meron silang tapos meron silang mga kung protesta, kumbaga kontra sila. Ano naman pakialam nila kung anong gawin natin sa ating bansa, no. Wala na silang pakialam doon, no. So kaya nga, porket nagtayo ng monitoring sa Batanes, ayun, naggagailiti na sa galit. Tsaka itong mga alam nyo naman ng mga Chino, hanggang banta-banta lang yan. Pero makikita natin yan sa June 15, kung manghuhuli talaga. Kung manghuli man yan, sigurado, arestuhin, ikukulong yung mga Pilipino, mga mangingisda. Pero ewan natin kung anong gagawin ng PCG. Malamang titignan lang yan Titignan lang, ngayon lang. Tapos magpoprotesta sa UNCLOS. Ang gobyerno ng Pilipinas magpoprotesta sa UNCLOS. Magde-demand letter para pakawalan yung mga kinulong ng China. So parang ganun talaga, inulit ko naman. Parang ganun na naman ang mangyayari. Makukulong muna. Kumbaga walang gagawin yata ang Philippine Coast Guard, kundi babantayan lang. Pero once na hinihila na yung mga Filipino fisherman,
at ikukulong na, eh wala nang magagawa. So ganun lang. So pwede rin kayo mag-comment dyan mga guys ha. Okay mga guys, so, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay?